Pag napasama ka sa pag-aksyon, hindi ka basta-basta makakakas. Dahil marami ka nang nalalaman. Umisplit ako. Ang mga epektibong palabas na aksyon kung inyong maaalala noon ay punong-puno ng mga bakbakan at mga stunt. Ang aktor na pag-uusapan natin ngayon ay tinaguri ang hari ng stunt dahil sa kanyang mga makapigil hiningang ginagawa. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Dante Barona. Ipinanganak noong September 6, 1953 sa Manila. Isa ang ating bida sa mga aktor na laki sa hirap at dahil sa kahirapan ng buhay, siya ay ipinasok ng kanyang mga magulang sa Boys Town sa Marikina. Namalagi siya dito simula grade 1 hanggang sa kanyang pag-graduate. Dito na din niya natutunan ng sports na gymnastic na malaki ang magiging tulong nito sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos niya makagraduate ng high school ay napabilang naman siya sa SOS Daredevil. Dito mas napahusay niya ang kanyang talento sa paggawa ng mga kakaibang stunt na talagang hinahanap ng mga pelikulang aksyon. Dahil sa galing nito sa stunt, tikas at gandang lalaki ay napansin siya ng direktor na si Artemio, ama ni Joey Marquez, at nabigyan siya ng pagkakataon na mapabilang sa kanyang unang palabas sa pelikula, ang Magnificent Siete Bandidas noong 1968 noong siya ay 15 taong gulang pa lang. Nakitaan ng galing sa pag-arte ang ating bida kaya naman naging sunod-sunod na mga proyektong alok sa kanya. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan ay ang Musmos na Mandirigma at Mga Kidlat Kung Lumaban noong 1969, Hiwaga ng Lagim noong 1970, Sa Kamay ng Tatlong Takas noong 1971, Dimas Guerrero noong 1973, Landong Kabal noong 1981 at marami pang iba. Hindi rin malilimutan at talagang tumatak sa kanya ang pagtalon nito sa San Juanico Bridge na wala kahit anong safety gear sa pelikulang Hari ng Stunt noong 1981 na kahit ang ibang iniidolo natin sa pelikulang aksyon ay mahihirapang gawin. Dahil nga sa tindi ng ginawa nitong stunt, ayon sa mga kasama nito ay dumugo ang tenga at ilong ng aktor dahil sa lakas ng pagkakabagsak nito sa tubig na muntik niyang ikapahamak. Inobserbahan siya ng ilang linggo sa ospital at sa kabutihang palad ay wala itong malubhang tinamo. Ang kahuli-hulihang pelikulang kanyang pinagbidahan ay ang Ratrata noong 1991 bilang si Daniel. Matapos nito ay hindi na natin nakikitang lumalabas pa sa harap ng kamera ang ating bida dahil alam naman natin nung pagpasok ng taong 2000 ay humina na ang pelikulang Pinoy lalo na ang mga pelikulang aksyon. Nagdesisyon ang ating bida na mangibang bansa at tuluyan ng iwanan ng pag-aartista kasama ang kanyang pamilya. At doon sa US, nagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay na masukan siya bilang janitor at sa kalaunan ay nakapasok naman bilang security officer. Kahit sa edad niya sa kasalukuyan ay napanatili nito ang kanyang tikas at malusog na pangangatawan. Nakatulong na din dito ang hindi niya pagkakaroon ng anumang bisyo. Sinubukan pa itong alukin na bumalik sa pag-aartista pero tinanggihan na niya dahil ayon sa kanya ay kontento na siya sa kung anong meron siya sa ngayon kasama ang kanyang pamilya. Bagamat hindi na nating napapanood sa kasalukuyan ng ating bida, ang kanyang mga naiambag sa industriya ay hindi na malilimutan pa. Ang kanyang bawat pelikulang pinagtampukan ay ating binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong mga naging pelikula ang pinagbidahan ni Dante Barona at talagang napabilib ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Sapat ng kabayaran yan, Papa. Sinasabi sa mundong ito, tulungan mong iyong kapwa at nakatulong ka na rin sa buong daigdig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Baka may spot na tayo dito. Ang mabuti pa doon tayo. Halika.